Isang babaeng piloto ang nagligtas sa mahigit 100 pasahero sa eroplano, ngunit siya mismo ay pumanaw dahil sa malubhang sugat bago siya namatay. Ang tanging iniwan niya ay ang kanyang tiyuhin na nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Sayang, hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataon na ipahayag ang kanyang nararamdaman sa kanya. Malalayo na siya sa kanyang kapwa-tao magpakailan pa man. Ayaw kong maramdaman ito ngayon. Biglang may isang sistemang tunog na umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Nalaman niya na dahil sa matapang na ginawa niya na pagliligtas sa iba, automatikong nagdagdag ang sistema ng 3 araw sa kanyang oras upang maisakatuparan ang kanyang huling hiling. Pagkatapos ng 3 araw, tuluyang mawawala siya. Masaya ang batang babae nang malaman ng balitang ito, kaya agad siyang pumunta sa kanyang tiyo. Ngunit akala ng lalaki na siya ay tumakbo sa takot. Hindi pa man niya naipaliwanag ang sarili. Pinagsalitaan niya agad ng masama. Hiningi pa niyang hintayin ang resulta ng investigasyon. Sa press conference, inutusan siyang magpaliwanag at humingi ng paumanhin sa parehong eroplano. Sa isang sugatang si Yuguang, nang matapos siyang magsalita, hindi na siya lumingon at umalis. Mula ngayon, ikaw ay suspended. Bumalik ka at pag-isipan mong mabuti. GIAKI Film and Television. Tio Jiuzu Film and Television. GIAKI Film and Television. Patay na. Akala ng babae na magiging masaya siya kasama ang kanyang tiyo sa huling 3 araw. Ngunit hindi niya inaasahan na sa susunod na umaga ay dumating ang liwanag ng buwan ng kanyang tiyo. Sa harap ng babae, ipinahayag ng dalawa ang kanilang relasyon. Dito lang napagtanto ng babae na akala niya ay sapat na ang kanyang pagsisikap. Kaya mong karapat dapat sa maliit na kuya. Hindi ko inakalang lahat ng ito ay sariling ilusyon ko lang. At saka, mukhang maalala ang white moonlight sa relasyon ng babae at lalaki. Hindi lang sinadyang sirain ang regalo ng babae para sa lalaki na isang airplane figurine. At kapag nadaman niyang papalapit ang lalaki, sadyang ginagamit ng salita para saktan ng babae at mapa-attract siya. At sa oras na iyon, ang lalaking nakakita ng eksenang ito ay hindi na nagtanong pa, tumindig na sa panig ng tusong babae. Hindi lang niya sinaway ang babae, kundi gusto pa siyang paalisin sa kanilang bahay. Tiyo, mukhang nakalimutan mo na ang pangako mo sa akin noon. At hindi mo na rin ako kailangan. Kahit umalis ako, wala akong pagsisisi. Isang batang babae na lubos nang nawalan ng pag-asa. Nagpa siya sa huling sandali, ayusin ang kanyang mga huling hiling. Kaya't pumunta siya sa puntod ng kanyang mga magulang. Bumili rin siya ng sarili niyang libingan sa tabi nito. Pagkatapos ay dinala niya ang kanyang inihandang kabaong. Nagpaalam siya sa kanyang mga magulang sa huling pagkakataon. Pero ayaw niyang gawin ito. Dumating din dito ang lalaki kasama ang babaeng may masamang balak. Galit siya sa babae na hindi seryoso sa pag-audit sa kumpanya. Sa halip, tumakbo siya dito upang takasan ang kanyang pagkakamali. At nang marinig niya na naghahanda ang babae ng kanyang huling polem, galit na kinuha niya ang kahon ng abo at binato ito, pumutok ng husto, at ang babaeng may masamang balak ay nagsimula pang magdulot ng mas maraming chismis. Iniisip niyang sinasadyang dalhin ng babae ang ganitong malas na bagay para makasakit sa lalaki. Hanggang sa sandaling ito, hindi pa rin nakakalimot ang lalaki na paalalahanan ng babae na siguraduhing magpapahayag ng paumanhin ng taus-puso bukas kapag inilabas ang resulta ng investigasyon, na dapat siyang mag-sorry ng tapat baka sakaling mapanatili pa siya hanggat maaari. Pagkatapos sabihin iyon, walang alinlangan siyang dinala ang tusong babae palayo, ngunit sa oras na iyon, hindi pa niya alam na bukas na ang araw na tunay na aalis na ang babae sa kanya. Pagbibilang ng pababa, may huling 10 minuto na. Oras na ba? Xian, hindi ba natatakot si Wenluan? Umakyat ka na ba? Hindi siya darating. Gusto ba niyang tulungan ko siya? Magpapakatino ba siya kung tatakbo pa siya ngayon? Ako. Wenluan, sa ganitong oras, bakit mo ako tinext? Chen Yan, ang iyong sugat, wala namang problema, di ba, Kapitan Fu? Sa biyahe na ito, dahil sa masamang panahon, nagkaroon ng single engine failure na nagdulot ng aberya sa eroplano. Buti na lang ay naayos ito ng maayos, kahit na nasira ang eroplano, pero higit sa 120 pasahero at 6 na crew members. Walang nasaktan. Salamat sa inyo. Itong mahigit 100 pasahero, kailangan ay maging ligtas. Iyon lang. Si Kapitan Wen, anong mali sa pagiging maalalahanin niya sa lugar ng pagtulong? Nasira ang ulo ng eroplano, Kapitan Wen, para mailigtas niya ang mga pasahero sa eroplano, malubhang nasugatan. Pumanaw na. Ano ang sinabi mo? Anong sabi mo? Painitin siya. Pumanaw na. Oo. Nai-verify na. Hindi posible. Takot lang si Wenluan na managot, kaya hindi siya ng ahas pumunta. Bilang co-pilot, pagsisiyasat sa insidente, napakahalagang bagay ito na naglakas loob pang mandaya. Kung hindi ka naniniwala, maaari mong ipasuri ulit.
Anong nangyayari? Nangyari ang insidente kay Director Wen. Nangyari ang aksidente kay Kapitan Wen. Si Kapitan Wen ay pumanaw na. Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwedeng mamatay si Wen Luan. Kahapon lang ay malinaw kong tore ng kontrol, tore ng kontrol. Ako si ZH9822. May sira ang eroplano, may sira ang eroplano. Bumababa ang taas. 4,800 metro. Bienan. Ligtas ang eroplano. Ako. Nagawa ko na. Naayos namin ang monitoring system sa cockpit. Itong recording ay tungkol sa oras ng aksidente na iniwan niya. Xiao Nuan. Imposible. Huwag kang magbula. Kayo, ang dami ninyo, ay buhay pa. Hindi maaaring mamatay si Wenwen. Hindi siya mamamatay. Talagang namatay siya. Imposible. Ito ang nakuha namin sa cockpit na ito. Ito kami, sa cockpit na nahanap namin. Xiao Nuan. Ito ang espesyal kong hiniling para sa'yo. Sana'y ito ay magbigay ng proteksyon sa'yo at ligtas kang makakarating. Tiyo. Napakabait mo sa akin. Mainit sa katawan, yung pangkaligtasan. Nakita ko lang ito mga 2 araw na ang nakalipas. Nasa bahay ko lang ito. Yung nasa kamay mo. Siguradong hindi ito kanya. Oo, Chen yan. Alam nating lahat. Maganda ang relasyon mo kay Wen Luan. Sa totoo lang, kung gagamitin mo ang mga peke na ito para takpan siya, para lokohin ang iba. Sobrang na sobra na iyon. Kung hindi kayo naniniwala, maaari kong tingnan ito ng personal. Isang mabuti. Titingnan ko ito ng personal. Ano ba talaga ang kailangan? Mainit na ginamit ang kanyang buhay upang makuha ang mahigit 100 buhay. Isa siyang bayani. Hindi. Hindi ako naniniwala. Ito ay hindi init. Ito ay hindi init. Dahil masyadong matagal na. Dagdag pa rito, ang katawan ay nakatanggap ng malubhang pagkabangga. Kapag natagpuan namin ito, ang kanyang itsura ay hindi na makilala. Chen yan, anong ibig mong sabihin? Si Wen Luan ay kasamahan mo rin. Bakit ka ganyan kaabalang? Samping siya ng kamatayan. Shi yan. Alam kong hindi mo ito agad matatanggap pero kakabasa ko lang ng ulat. Si Wen Luan, tunay na wala na. Siguradong si Wen Luan iyon, kaya kayo nagsabi ng ganito. Dahil nagkamali ako sa kanya, kaya gusto niyang makita akong nagsisisi, pagkakasala. Totoo namang mainit ang puso na magagawa natin. Nakuha na rin ninyo ang layunin ninyo, lumabas siya. Ako mismo ang humingi ng tawad sa kanya, dinala ko siya kumain ng paboritong steak niya. Modelo ng eroplano, hindi pa rin ba pwede? Shi yan, huwag kang ganyan. Hindi pwedeng maburol ang buhay, at ako rin, palagi kitang sasamahan. Huwag mong sabihin na namatay siya. Huwag kang magbiro, baka hindi na ako maging magalang sa'yo, hindi na ako magiging magalang. Si Wen Luan ang pinakamahilig na magbiro sa akin. Tama, siguradong nagtatago siya, at lihim na pinapanood ang aking kahihiyan. Mahahanap ko siya. Siguradong mahahanap ko siya. Xiao Nuan. Report card, Tiyo. Sa pagsusulit na ito, ako na naman ang top. Nakapag-isip ka na ba? Ano ang gantimpala ko? Suriin ang NFOD ending. Ang ating maliit na Nuan ay sobrang takot. Ano ang gusto mo? Sang-ayon ang tiyo mo sa iyo. Totoo ba? Kaya gusto kong pumunta sa dagat. Pwede bang samahan mo ako? Tiyo, sige. Pagkatapos matapos si Tito sa trabaho, magpapahinga siya para makasama ka. Ang saya naman. Si Tito ang paborito ko. Xiao Nuan. Xiao Nuan.
Sabi mo gusto mong pumunta sa dagat, di ba? Pumayag na si kuya sa'yo. Lumabas ka na. Xiao Nuan. Huwag ka nang magbiro pa kay kuya. Sana'y huwag kang magbiro. Alam ni kuya na nagkamali siya, basta't bumalik ka lang. Paano mo gustong saktan si Tio? Xiyan, huwag ka nang sisihin. Naniniwala ako, kung buhay pa si Wen Luan, sigurado siyang ayaw niyang makita kang ganito, na malungkot. Maingat na bulong. Nakita pa namin siya sa bahay 2 araw na ang nakalipas. Nakita pa namin siya. At ang sementeryo. Oo, sementeryo. Siguradong may pinagdaraanan si Xiao Nuan sa akin. Kaya siya naghanap ng tulong. Nagsumbong ang mga magulang niya. Sigurado akong nag-iinis siya sa akin. Xiyan. Lahat yun ay peke. Napakainit ng pagmamahal. Matagal ng patay. Hindi ako naniniwala. Siguradong mahahanap ko siya. Siguradong hinahanap niya ang mga magulang niya para magreklamo. Kukunin ko na si Xiao Nuan pabalik. Humihingi ako ng tawad sa kanya. Nasaan siya? Bakit wala dito? Tio. Nakita mo, ang mensaheng ito. Nagawa ko na. Nawala na ako sa iyong mundo. 3 araw na ang nakalipas. 3 araw na ang nakalipas, Medey. Ginawa ko ito para iligtas ang lahat sa eroplano na naroroon. Namatay dahil sa malubhang sugat. Ngunit nabigyan ng 3 araw upang magkaroon ako ng pagkakataon. Bumalik, ngunit may panghihinayang nang lumabas ang resulta ng investigasyon. Ang balita ng aking pagkamatay ay inilathala. Ako iyon, panahon na para umalis. Tio. Lubos akong nagpapasalamat na inampun mo ako. Mahal na mahal din kita. Ngunit alam ko na tayo ay hindi kailanman magiging magkasama. Sa hinaharap, gusto ko ring maging piloto, kasama si Tito, at liparin ang mga ulap. Ngunit, natupad ko ang pangako ko sa'yo. Lahat ng bagay ay inuuna ang buhay ng mga pasahero. Sige. Maingat na dalhin sila pabalik sa bahay. Naghihintay si Tio mo. Sana lang. Sa susunod na buhay natin, sa hinaharap, ako na ang magiging pamilya mo. Huwag na tayong muling magkita. Tio. Palem. Paano nangyari? Tatay, kahapon, may isang dalagita na nasa 20 na pumunta rito. Naalala mo ba? May isang. Yung dalagita mula sa mga magulang, namatay na siya. Mukhang siya mismo ay napakabata pa. Kaya siya mismo ang naghanda ng sarili niyang huling hantungan. Malinaw na mabuti pa siyang buhay. Ano pang paghahanda ng huling hantungan? Hindi malas. Ang industriya namin ay may mababang insidente, pero kapag may nangyari, siguradong walang buhay. Tio, wala akong balak na umiwas sa responsibilidad. Nagawa ko nang maayos na bumaba ang eroplano. Sabi nila may nangyaring aksidente, hindi na makabalik. Ayun, iyan yung batang babae na bumili ng sariling libingan. Panghabang buhay na alaala. Ano ka sa kanya? Bakit sobrang nagmamalasakit ka? Ako ang maliit na kuya niya. Sabi ng batang babae, wala ba siyang pamilya? Ngayon, nagsisisi na siya. Bakit hindi pa niya ginawa noon? Sige na, tuloy lang, hindi sapat. Palaging aalalahanin, Wen Luan. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba sinabi ko sa'yo na bumalik ka sa kumpanya para mag-review? Iniiwasan mo ang pagkakamali. Ganito ang ugali mo sa trabaho. Bumili ako ng libingan. Gaano ka pa nga ba kaliit para sa sarili mo na ang inihahanda? Nakakaswerte ba o malas? Lugar para sa pamana. Maliit na init. Pasensya na. Hindi ko sinasadyang gawin iyon sa'yo. Kasalanan ko lahat. Kasalanan ko lahat. Kasalanan ko lahat. Kasalanan ko lahat. Xiyan. Saan ka pumunta? Paano mo ito naibalik dito? Ang malas naman.
Ito ay isang bagay na nagbibigay ng init. Nabasag ko ito. Ayusin ko ito para sa kanya. Xian. Hulaan mo kung sino ako. Maliit na mainit. Huwag kang magulo. Tiyo. Ito ang gamit ko. Sa unang bahagi ng aking scholarship, ibinigay ko sa iyo bilang regalo. Gusto mo ba? Oo, gusto ko. Lahat ng ibinigay ni Xiao Nuan ay gusto ko. Huwag. Tiyo. Sinabi mo, naiingatan mo ito ng mabuti. Bakit? Ito ay talagang ikaw. Ang nagbigay sa akin ng pinakamahalagang regalo. Ngunit wala akong maayos na pahalagahan. Ayos lang. Aayusin ko ito. Babalik ka na, di ba? Maliit na worm. Pasensya na. Pasensya na. Basta't bumalik ka lang. Ano man ang parusa mo sa akin, ayos lang. Tito. Tito. Xiao Nuan, bumalik ka na. Tito, dumating ako para magpaalam sa'yo. Xiao Nuan, huwag kang umalis. Tiyo, alam ko na ang mali ko. Patawarin mo ako, ha? Yung action figure na binigay ko sa'yo dati, ayos na ang pagkakaayos ko. Hindi nakalimutan ng tiyuhin. Ang mga sinabi ko sa iyo noon, sisikapin kong maingat na itago ito at hindi nahayaan ang sino man na humawak dito. Hindi na ito mahalaga. Kahit anong ayusin, sira na talaga. Tiyo, huwag ka nang magpakatigilan, mas mabuting itapon mo na lang. Xiao Nuan, patawarin mo si Tiyo, sisigurado akong hindi ka na muling mababahala pa. Tiyo, tunay na aalis na ako, hindi na ako babalik. Mag-ingat ka. Xiao Nuan. Ika. Xiao Nuan. Xian, bakit ka natulog sa sahig ng buong gabi? Bumangon ka na, hindi maganda ito para sa katawan mo. Bakit nandito ka? Ako. Nag-aalala ako para sa'yo, kaya pumunta ako para tingnan ka. Hinawakan mo ang figurine ko. Xian. Hindi ko sinasadya. Sino ang nag-udyok sa'yo na humawak? Pasensya na. Naging mausisa lang ako. Hindi ko inasahan. Alam mo bang nagpagod ako ng isang gabi? Halos nandyan na. Matutulutan na akong patawarin ni Xiao Nuan. Pero nasira mo lang ito. Wen. Muli na namang wen. Patay na siya. Hindi na siya babalik. Hindi na siya babalik. Xian. Kalilimutan mo na ang init ng damdamin. Hindi namatay ang init ng damdamin. Hihintayin ko siyang bumalik. Kahit gaano katagal, Xian. Huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Hindi. Nagmumura lang siya sa akin. Hindi mo ako nakikita. Kahapon pa siya nag-text sa akin. Xian. Lahat yan ay ilusyon mo lang. Hindi maintindihan, tila spam o system message. Hindi maintindihan, tila spam o system message. Hindi maintindihan, tila spam o system message. Hindi maintindihan,
Tila spam o system message. Nasa ibabaw ka na ng 106,801,050,080,511 estasyon ng Hangzhou Runhao Cultural Media Co., Limited. Ang order ni Zhang Cheng ay darating sa 2025-06-01, Sabado, 1,068,712,520,006,819 dadalhin agad ang mga gamit ni Li Dengke ay nasa proseso na ng paghahatid. Nasa ibabaw ka na ng 106,801,050,080,511 estasyon ng Hangzhou Runhao Cultural Media Co., Limited. Paano nangyari ito? Nakita ko pa nga kagabi eh. Hindi pwedeng mangyari yan. Nasaan ang mensahe? Xiyan. Magpakasal tayo, okay ba? Kung kailangan mo, maaari akong buong puso manatili sa bahay para alagaan ka. Nawala ang mainit na bangkay. Ano? Nadetektang hindi normal na sanhi ng pagkamatay ng host. Ang sistemang ito ay muling bibigyan ang host 1 buwan na oras. Tuklasin ang katotohanan. Ang aksidente sa eroplano ay hindi aksidente, kundi gawa ng tao, na nagdulot ng paglihis sa ruta. May 1 buwan lamang ang host upang mahanap ang tunay na salarin. Ikaw ay... Kumusta? Ang pangalan ko ay Chinmo. Kamusta ka? Nasa daan ako sa labas ng Yuncheng. Nakita kita. Nakikita kong hindi ka pa rin gising. Kaya dinala kita pa uwi. Sa labas ng Yuncheng, si Xiangmi. Ikaw. Naalala mo ba dati ang nangyari? Ayos lang. Sabi ng doktor, nahimatay ka ng 1 buwan. Minsan nakakalimutan ng ilang bagay. Normal lang iyon. Nakatulog ako ng 1 buwan. Ikaw, naaalala mo pa ba kung ano ang pangalan mo? Ako. Ang pangalan ko ay Warmth. Mainit. Bakit parang pamilyar ang pangalan na ito sa akin? Kilala mo ba ako? Hindi. Pero, dahil ako ang sumagip sa'yo, pwede mo bang pumayag sa isang bagay sa akin? Anong bagay? Bilang aking magiging asawa. Anong sinasabi mo? Ipapakilala ko ulit. Ang pangalan ko ay Chinmo. Ako ang pangulo ng Yunpei Airlines. Maaga nang pumanaw ang aking mga magulang. Isa lang ang lola namin sa bahay. Matanda na siya. Nais niyang makapag-asawa at magkaanak ako ng maaga. Kaya, hindi pwede. Hindi ko magagawa ang pakiusap mo. Pwede tayong magpalitan. Ngayon, wala ka nang maalala. Wala ka ring mapuntahan. Pwede kitang pakinatin. Maaari kitang alagaan. Kung gusto mong tumulong sa akin, magagawa kitang magtatrabaho sa kumpanya ko. Alam kong marunong kang magpalipad ng eroplano. Isang babaeng kapitan. Paano mo nalaman? Hindi ba ikaw, nung nakuha kita, nakasuot ka ng uniforme ng kapitan? Sige. Pangako ko sa iyo. Magpahinga ka muna ng maayos. Anong nangyari? Walang anuman. Sino yung mga taong iyon? Kamakailan lang, magkakaroon ng kumpanya namin ng isang palitan ng kaalaman sa Yunshao. Gaganapin ito upang magbahagi ng ideya, Yunshao Airlines. Si Fu Xiyan, narinig ko na siya ang pinakasikat na kapitan sa kanilang kumpanya. Pagtitipon.
Bakit? Kilala mo ba sila? May iniisip lang ako kanina. Pasensya na. Sige na lang, tingnan mo ang itsura mo na parang wala sa sarili. Hindi ko alam, akala ko nakita mo na, gusto na ng sarili mo. Hindi. Panahon, anong nangyari sa'yo? Ako. Parang nakita ko ang init. Sigurado akong nagkakamali ka. Sino ang pumasok kanina? Sino iyon? Magandang araw, Kapitan Fu. Iyan ang aming Pangulong Chin. Nasaan ang opisina ng Presidente? Nasa ika-21 na palapag. Wenuan. Palagi kong nararamdaman na parang narinig ko na ang pangalang ito. Pero hindi ko lang maalala. Siguro nga, maraming tao na may parehong pangalan at apelyido. Mas pamilyar, HMM. Siguro nagkamali lang ako ng alaala. Ipapadala na kita ngayon para makilala ang kumpanya, para mas makasanayan mo. Kapag handa ka na, mag-aasikaso na tayo ng flight mission. Salamat. Ginoong Chin. Ng Yunxiao Airlines. Hinahanap kayo ng kapitan. Kailan? Darating na sila agad. Papasukin na lang sila diretso. Sige. Ako. Hindi na muna kita istorbohin. Kapitan Fu, dito po kayo. Huwag nilang malaman, nandito ako. Ginoong Chin. Ikaw ba? Mayroon bang isang babae? Wala. Ang pangalan ba niya ay Wen Luan? Hindi. Hindi. Pasensya na, Ginoong Chin. Si Captain Fu namin. Kakatapos lang niyang mali ang tao. Ginoo Chin, ito talaga ang personal na interview. Di ba tungkol sa meeting ng pagpapalitan ng ideya? Sabihin mo na. May iba pa bang tanong? Xian, hindi kilala ni Ginoo Chin si Wen Luan. Ganyan ang ginagawa mo. Maaapektuhan ang pagtutulungan natin. Ginoo Chin, ganito ang nangyayari. Gusto namin ilipat ang lugar sa Yunxiao Airlines. Ang tema ay tungkol sa aksidente sa eroplano. Nais mong gawing isang buwan ang nakalipas. Ang aksidente ng babaeng piloto ay isang tipikal na kaso. Ang babaeng piloto na iyon, ano nga ang pangalan niya? Siya ay si Wen Luan. Wen Luan. Nasaan siya? Nasaan siya? Sa lugar ng pagsagip, nasira ang ilong ng eroplano. Si Kapitan Wen. Para mailigtas niya ang mga pasahero sa eroplano, seryosong nasugatan siya. Nauna na siyang pumanaw na. Sayang talaga. Ito ay mga piloto. Sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Nandito ka pa, nagbabalat kayo ka ba? Alam mo ba kung sino ang sinasabi ko? Maraming may parehong pangalan at apelyido. Paano ko malalaman sino ang hinahanap mo?
Si Xiao Nuan. Si Xiao Nuan. Nasaan siya? Nasaan? Xiyan, bakit? Nababaliw ka ba? Sabi ko na. Walang tao dito na hinahanap mo. Kung nandito ka ngayon para makipag-away, handa akong makipag-usap. Pero pag-isipan mong mabuti ang magiging resulta, Xiyan. Magpakatino ka muna, dito ang kumpanya ni Qin Mo. Makikita ko rin siya sa meeting mamaya. Tayo na. Huwag ka nang matakot, umalis na sila lahat. Ikaw ay yung pinakabatang babaeng piloto ng Yunxiao Airlines, di ba? Kaya ano ba ang relasyon mo kay Pushiman? Ano ba talaga ang relasyon ninyo? Hindi mo ba sinabi na siya ang tiyuhin ko? Sa insidenteng iyon, hindi ito aksidente. May tao sa eroplano na gumagalaw. May gustong manakit sa'yo. Oo. Pero sa ngayon, hinuhinala ko pa lang. Walang ebidensya. Xiyan. Bakit hindi kita tinulungan? Alamin ang katotohanan at sinabing, ito ay isang aksidente lamang. Marahil sa puso ng tiyuhin mo. Hindi ako kailanman mas mahalaga kaysa sa taong gusto niya. Dahil nangyari ito sa Yunxiao Airlines, yung salarin, posibleng taga Yunxiao rin. May nasagasaan ka ba? Sino siya? Pagpasok ko sa kumpanya, lagi akong sumunod sa tiyuhin ko para matuto. Bihira makipag-ugnayan sa tao. Mayroon bang tao para sa'yo, nang hihilakbot sa'yo? Wenuan, talagang nakakainis ka. Kahit ang nakababatang tiyo mong pinalaki mo, matapang pa rin siyang magsalita. Hindi na nakakagulat na maagang namatay ang mga magulang mo. Ito ang kanilang kaparusahan. Shen Qingyu. Shen Qingyu. Sinasabi mo ba na si Shen Qingyu ang salarin? Shen Qingyu, paulit-ulit mo akong nilalagay sa alanganin. Akala niya na nagkakamali si Tito. Di ba gusto niya si Tito? Bakit ganito ang trato niya sa'yo? Sa tingin niya, na makakaabala ako sa kanilang relasyon. Gusto nilang paalisin ako sa pamilya Fu. Para lang sa isang lalaki, hindi siya nag-atubiling gamitin ang buhay ng daan-daang tao bilang pastahan. Hindi naman sigurado na siya iyon. Naalala ko noong araw na iyon, kasama ko siya sa isang flight. Kung gusto niya akong saktan, hindi siya magiging ganun katanga, na isugal pati ang sariling buhay niya. Walang problema, mag-isip ka pang mabuti, sasamahan kita, hanapin ang tunay na salarin. Napanganib ang bagay na ito, huwag kang makialam. Tayo lang dalawa, magkatrabaho tayo. Ang mga bagay mo ay mga bagay ko na rin. Walang pakialam sa sino man. Narinig mo na rin. Sa ilang araw, magkakaroon tayo ng isang pagtitipon kasama si Yunxiao. Sa oras na iyon, personal kong pupuntahan para magmasid at mag-obserba ng mabuti. Tingnan mo. Sino ang may hinala? Pwede ba akong sumali sa palitang ito? Pupunta ka ba? Hindi ba? Natatakot kang makita si Xiyan. Kung nandito pa rin ako sa Yun City, kailangan mo ring harapin siya sa umaga at sa gabi. Sa halip na magtago-tago, mas mabuting maging bukas. Ikaw ay Wenuan. Ako ito. Ikaw. Narinig ko na. Akala ninyong patay na ako, ngunit noong araw na iyon nang bumagsak ako, dahil sa matinding tama, napasok ako sa estado ng pagkukunwaring patay. Nang magising ako, nalaman kong nasa krematoryo ako, dahil natakot ako, umalis ako doon. Ikaw at si Ginoong Qin. Ako si Nuan. Nobyo. Xiao Nuan. Buhay ka pa talaga. Ngayon araw ko, kasama ko lang ang aking fiancé para dumalo sa palitan ng kaalaman, naka-engaged. Ikaw ba iyon? Hindi ako sang-ayon. Captain Fu.
Si Wen Nuan ay akin na ngayon. Ano ang karapatan mo para utusan siya? Ako ang kanyang maliit na tiyuhin. Kapitan Fu. Kung hindi ako nagkakamali, matagal na kaming wala ng koneksyon. Ikaw, anong tawag mo sa akin? Kapitan Fu. Xiao Nuan. Noon pa, nagsalita lang ako dahil sa sobrang inis, kaya ko nasabi ang mga yun. Hindi na mahalaga. Xiao Nuan, alam ko nang nagkamali ako. Patawarin mo ako ulit, okay ba? Ayokong makita ka muli. Lumayo ka sa kanya. Isa ka lang estranghero. Anong karapatan mong makialam sa amin? Siya ang aking fiancé. Hindi ba ito ang gusto ng tiyuhin? Mayroon na akong taong gusto. Sa hinaharap. Hindi na kita guguluhin. Hindi. Sinasadya mo lang akong pasakitan. Sabi mo naman dati, pinakamamahal ko. Kaya pala. Alam mo na palagi, gusto kita. Sadyang nagkunwari kang hindi mo alam. At sinaktan mo pa ako. Xiao Nuan. Ako, ganyan na lang. Mula ngayon, magpapanggap na lang tayong mga estranghero. Ayokong maging estranghero sa'yo, gusto rin kita. Shiman. Shiyan, bakit mo naman? Wenuan. Buhay ka pa rin. Xiao Nuan. Huwag na tayong mag-away. Okay, babalik na tayo sa bahay. Hindi na iyon ang bahay ko. Ayoko nang bumalik doon kasama mo. Shiyan. Ang init ng pakiramdam ay dahil lang sa ikaw ang kanyang nakababatang tiyo, kaya ka ganyan kaaring. Alam mo ba? Nabigla siyang bumalik ng ganito, magdadala ito ng malaking epekto sa'yo. Hindi ako nag-aalala, basta't makabalik si Xiao Nuan. Ayos na ako, Shiyan. Tapos na ba? Kapag tapos na ako, aalis na ako. Si Xiao Nuan. Huwag mag-alala, Kapitan. Aalagaan ko si Wen Nuan. Sa hinaharap. Huwag ka nang mag-alala tungkol dyan. Ikaw, naghihintay sa akin. Kahit natapos na ang lahat, pero sa tingin ko, dapat may kopya ka nitong ulat na ito. Mag-ingat ka sa mga tao sa paligid mo. Folder ng mga dokumento. Mainit na pakiramdam. Anong nangyari sa'yo? Ano ito? Ito ay ibinigay sa akin ni Chen Yan. Ulat ng investigasyon ng aksidente. Ang ulat na ito, may problema ba? Mag-ingat sa mga tao sa paligid mo. Siguro ayos lang, sabi ni Chen Yan, para lang ipakita sa akin. Sige. Kung may makita ka, kailangang sabihin mo sa akin. Hindi ba't napagkasunduan na, tutulungan kita sa pagsisiyasat, delikado ka kung mag-isa ka, hindi ako kampante. Salamat sa'yo. Si Xiao Nuan, huwag kang umalis. Si Shiyan. Ikaw lang ang para sa akin. Ngayon, may napansin ka ba na espesyal na tao? Halimbawa, may nagtatangkang lumapit sa iyo, bakit mo nasabi iyan? Karamihan ngayon ay mga tao mula sa Yunxiao Airlines. Kung nandoon din ang taong iyon,
Makikita niyang hindi ka nasira, siguradong lalapit siya sa'yo. Susubukan niyang alamin ang reaksyon mo. Ikaw, naghihintay sa akin. Anong nangyari? Tama ba? Naalala mo na ba? Wala naman. Ayos lang. Dahan-dahan lang. Ay, tama na nga, Shen yan. Hindi ba't ibinigay ko sa'yo ang impormasyon? Hindi mo ba ito tiningnan? Ayon sa resulta ng investigasyon, ang insidente noong araw na iyon ay talagang isang aksidente. Ngunit ano? Ngunit wala silang nakita sa itaas na binago ang aking ruta ng paglipad. Ikaw ay hindi ba nawalan ng alaala? Ikaw ay hindi ba nawalan ng alaala? Pasensya na, hindi ko sinasadya na lokohin ka. Kakatapos ko lang magising noon araw. Magulo ang isip ko, hindi ko alam paano kita ipapaliwanag. Walang problema. Dahan-dahan lang, siguradong malalaman natin. Oo nga, gusto kang makita ni Lola. Balak kong bukas, bumalik sa lumang bahay. Sama ka sa akin. Ganito Kab-Iles, sa totoo lang, nung gumising ka noon, pinanggako mo sa akin na, sinabi ko na kay Lola, pero, hindi ko pa nasasabi sa'yo. Walang problema, madaling kausapin si Lola, hindi ka niya pagsisisihan. Ito ang pamilya Wen, ang batang babae doon. Maganda. Hindi ko inakala, nasa tagal ng panahon, ang ganda mo na pala. Lola, kilala mo ako. Siyempre kilala kita. Sabi nga, ako at ang mga magulang mo ay matagal nang magkakilala. Ay, noong mga panahong iyon, mayroong tayong kooperasyon. Maganda ang relasyon namin. Ngunit sa kalaunan, nagkaroon ng problema ang mga magulang mo nang makuha ng pamilya ko ang kumpanya. Kaya wala na kaming komunikasyon. Hindi ko inakala na pagkatapos ng maraming taon, muling makikita kita. Naalala ko na dahil may malaking utang ang mga magulang ko nang sila ay pumanaw, naibenta ang kumpanya, yung mga pera doon, ginamit lahat para bayaran ang utang. Kasinungalingan yan, noong namatay ang mga magulang mo, bata ka pa noon. Inalagaan ka ng pamilya Fu, kaya ang kumpanya ay natural na, nabili ng pamilya Fu. Wala kang alam tungkol dito. Simula nung inampon ako ni Tio, hindi na ako nakakarinig pa ng kahit anong tungkol sa nakaraan. Hindi rin kailanman binanggit ni Tio. Ay, totoo nga. Kung alam ko lang, sasabihin ko na ang lahat, dalhin kita sa tabi mo. Huwag mong hayaang ibang tao ang mag-alaga sa'yo. May lihim bang nangyayari dito? Ay, noong araw, biglang pumanaw ang mga magulang mo. Iniwan ka lamang na isang bata. Yung mga nakikita, lahat ng may-ari ng kayamanan ng pamilya Wen, nakatingin na sa'yo. Sakto pa na nasa ibang lugar ako. Habang bumabalik ako, huli na. Ang ibig mong sabihin, noong una, inampon ako ng tiyuhin ko, para lang sa pera ng pamilya Wen. Sinasabi mo ba, noong araw, inampon ako ng maliit na tiyo ko, para na rin sa pera ng Wenjel. Matagal nang nakalipas ang mga taon na iyon, kahit ano pa ang dahilan. Pinalaki ka niya at inalagaan. Yung mga bagay na iyon, Lola. Ang init ay tanda na siya ay lumaki na, pero nandyan pa rin ang panganib sa paligid niya, kung hindi lang siya swerte. Baka hindi mo na siya makikita pa. Ganito kalala. Lola, huwag kang mag-alala. Kaya ko nang ayusin ito mag-isa. Ayos lang. Matanda na ang Lola. Hindi na ako makakatulong sa inyo. Mayroon ka pang ibang bagay. Kausapin mo lang si Xiaoshu. Palagi akong nagtitiwala kay Xiaoshu. Wala akong pagdududa noong mga panahong iyon. Ngayon tingnan ko. Tiyo, hindi siya tulad ng nakikita ko noon. Nagsinungaling siya sa akin. Maaari kang magtiwala sa akin. Palagi akong sasamahan mo. Jinmo, ikaw. Wenuan. Sa totoo lang, noong bata pa ako, nagmamahal na ako sa'yo. Wenuan. Mula pa noong bata ako, nagmamahal na ako sa'yo.
Chin mo, mukhang nagkamali ka ng tao. Noong bata pa ako, hindi pa kita nakikita. Wenuan, baka nakalimutan mo. Noong bata pa ako, palagi akong kasama ni Lola. Pumunta kami sa Worm's house para maglaro. Huwag kang umiyak, dadalhin kita maglaro. Sige. Noong mga taon na iyon, madalas kang bumisita sa akin. Ikaw iyon. Akala ko, maaasahan kitang makasama habang lumalaki. Ngunit hindi ko inasahan na nang magkaproblema ang pamilya Wen. Hindi na kita muling nakita, pero mabuti na lang at hindi pa tapos ang ating tadhana. Nahanap na kita muli. Sa mga nakaraang taon, patuloy kang naghahanap sa akin. Oo. Nangako ako sa iyo. Pakakasalan kita. Pasensya na, Chin Mo, hindi kita pwedeng makasama ngayon. Gusto ko lang malaman ang katotohanan. Ayoko munang mag-isip ng iba pang bagay. Walang problema, handa akong maghintay sa'yo kahit gaano katagal. Wenuan, mayroon akong paraan para sa'yo na makapagsiyasat ng patas. Ano? Ikaw. Babalik ka sa Yunxiao Airlines. Sinasabi mo ba na babalik ako sa tabi ng tiyuhin ko? Hindi kita iiwan mag-isa ngayon. Bumalik ka bilang piloto ng Yunfei Airlines. Walang maglakas loob na gawin sa iyo ang kahit ano. Si Xiao Nuan, gusto namin makipagtulungan muli sa Yunxiao Airlines. Magtulungan tayo isang beses. Nagpalitan ng dalawang kumpanya ng pag-aaral sa paglipad. Ito ba ang iyong ideya o kanya? Xian, huwag kang pumayag. Kapag ginawa nila yan, tiyak na may tinatago silang dahilan. Lumabas ka. Hindi ka pa ba lalabas? Ikaw ang tinutukoy ko. Akin ang ideya. Sige. Pumayag na ako. Babalik muna ako para maghanda. Wenuan. Pwede ba? Mag-usap tayo ng pribado. Sige. Magkakasama pa tayo sa trabaho pagkatapos. May ilang bagay. Mas mabuting linawin na. Xiao Nuan, bakit mo ako inampun noong mga panahong iyon? May nagsabi ba sa'yo? Ano ang sinabi sa iyo? Hindi lang dahil sa mga magulang ko, hindi lahat ay dahil sa aking mga magulang. May iba pang dahilan, hindi ba? Inaampon kita dahil may personal akong ugnayan sa mga magulang mo at pinayuhan na rin nila ako. Walang ibang dahilan. Sige. Naiintindihan ko na, umalis na muna ako. Hindi mo pa ba makalimutan ang init ng pagmamahal, kaya pumayag ka sa kanya? Fu Xian, huwag mong kalimutan, kailangan mong managot sa akin. Bakit nandito ka? Xian. Kahapon ng gabi, tayo, nakalimutan mo na ba? Sasagutin kita. Pakakasalan kita. Pero tungkol sa mga bagay ko, mas mabuti pang huwag kang makialam, at huwag mo ring sabihin kay Wen Luan.
Wenuan. Bakit ka? Yung. Noong nakaraan. Matapos ang aksidente noong nakaraan, kailan ka nagising? Pagdating ng rescue team. Bago ka mawala ng malay, naramdaman mo ba ng kakaiba? Wala. Pagkatapos nung mabangga ang ulo ko, wala na akong maalala. Wenuan, nervyo ko na ang mga tala. Sa ganoong sitwasyon, kaya mo pa bang manatili, kalma at matino, mabilis na gumawa ng desisyon? Maganda na iyon. Kung may mana ko, ang ruta ng paglipad, magkakaroon ng aksidente, mabibilang ba iyon na isang aksidente? Ano ang sinabi mo? Anong sinasabi mo? Wala naman. Nagtatanong lang ako. Tumingin ka nga, kung sino ang mga nakasama ni Wenuan kamakailan, at pati na rin noong 12 taon na ang nakalipas. Mga magulang ni Wenuan, resulta ng investigasyon sa aksidente. Kapitana, may duda ka? Sige, pupunta na ako. Wenuan, anong nangyari? May problema ba? Hindi pwedeng pag-usapan sa kumpanya. Dumating ka rito para makipag-usap sa'yo tungkol sa aksidenteng nangyari noong nakaraan. Nakita mo ba ang isang bagay? Nakita mo ba na may humalili sa aming ruta kaya nangyari ang aksidente? May pumasok sa cockpit. Sino siya? Oo. Si Shen Qingyu. Sigurado ka bang hindi ka nagkamali? Noong araw na iyon, pumunta ka sa banyo. Pumasok si Shen Qingyu, ang cockpit namin. Noong oras na iyon, nagre-record ako, kaya hindi ko napansin kung ano ang ginawa niya. Nang matapos ako sa ginagawa ko, umalis na siya. Kaya hindi ko na masyadong pinansin. Bakit? Nasa eroplano rin siya noon araw na iyon. Kung noon, hindi na iligtas ang eroplano, hindi lang mahigit 100 buhay, lahat sila'y mamamatay, siya rin. Ganoon din ang iniisip ko, pero noon, maliban kay Shen Qingyu, walang iba ang pumasok sa cockpit. Bakit hindi mo sinabi? Wala akong ebidensya. At saka, siya ang chief flight attendant. Ayon sa patakaran, may karapatan na pumasok sa cockpit. Susuriin ko ito. Masyadong mababa ang tibok ng puso ng pasyente, mga senyales ng buhay, hindi rin stable. Kayo, mas mabuting maghanda na kayo, maghanda sa isip. Doktor, kailangang mailigtas siya kahit ano paman. Wenuan, gising ka na. Mahina ka pa ngayon. Kailangan mong magpahinga. Ano ba ito? Nabangga ka ng sasakyan. Nasa ospital ka ngayon. Oo. May taong sinadya kang patayin para pigilan kang magpatuloy sa investigasyon. Sino siya? Pinaghihinalaan ninyo ako, hindi ba? Hindi mo pinapayagan si Wenuan na banggitin ang nangyari noon. Ngayon si Wenuan ay kakapagsimula lang mag-imbestiga sa pagkamatay ng kanyang mga magulang at muntik ng mabangga ng isang tao. Kung hindi ikaw, sino pa? Hindi ako iyon.
Si Wenuan ang pinakamalapit sa akin. Paano ko siya masasaktan? Hindi ko sinasabi sa kanya ang nangyari noon, para rin protektahan siya. Huwag kang magpanggap. Yung tumama kay Wenuan, nagsisiya na. Si Shen Qingyu ang nagbayad sa kanya. Inaatake mo pa rin ba na? Hindi ikaw ang nag-utos. Wala akong alam. Sa nangyari, nasaan si Shen Qingyu? Pupunta ako sa kanya ngayon, para magpaliwanag kay Wenuan. Hindi na kailangan. Pinatawag ko na siya, at dinala na dito. Pumasok ka. Xiyan. Alam ko na ang mali ko, hindi ko na uulitin. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Ikaw talaga iyon. Bakit mo ito ginagawa? Sobrang mahal kita. Ayokong mawala ka. Sobrang baliw ka na. Bumili ka ng tao para pumatay. Ito ay parang paghahanap ng kamatayan. Hindi kita matutulungan. Gawin mo kung ano ang dapat mong gawin. Xiyan. Hindi mo ako pwedeng baliwalain, dahil buntis ako sa anak mo. Anong sabi mo? Buntis ako sa anak mo. Kakatapos lang ng check-up ngayon, Xiyan. Hindi ka ba nagsabi kanina na kailangan mong bigyan ng paliwanag si Wenuan? Bakit? Nang marinig mong nanganak siya ng anak mo, ay napalambot ka. Wenuan, may anak din ako sa tiyan ko, anak ng iyong tiyuhin. Pakiusap, alang-alang sa kanya, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. O sige ba, Xiaoduan, ako. Dahil sa dati nating ugnayan, hindi na ako magrereklamo, para na rin ito sa utang na loob ko sa tiyo, sa loob ng maraming taon, ng pag-aalaga. Pero pagkatapos nito, ayaw ko na kayong makita, talaga. Xiaoduan, maaari kong ipaliwanag, hindi ka pa ba lalabas? Dadalhin kita para magpatingin ngayon din. Kung aakalin mo akong lokohin, dapat alam mo ang magiging kapalit nito. Huwag. Xiyan. Nagkamali ako, hindi pala ako buntis. Shen Qingyu, naglakas ka ng loob na gamitin ako, linlangin ako. Ngayon din kitang dadalhin, sa dapat mong puntahan. Huwag. Xiyan. Alam ko, sino ang nagdulot ng aksidente kay Wenuan, sino siya? Anong ibig sabihin nito? Yung aksidente ni Wenuan noon, hindi talaga ito aksidente. Hindi ako naniniwala na hindi mo napansin. Nakita ko mismo. May taong gustong patayin siya sa pamamagitan ng pagtakip ng bibig. Sino ang taong iyon? Chen Yan. Noong araw na iyon, pagkatapos nating dumating, pumunta ako para hanapin si Wenuan, at ang nangyari. Sinasabi mo si Chen Yan, siya. Kung hindi ka naniniwala, pwede mong tingnan. Hoy, bantayan mo si Chen Yan para sa akin. Babalik ako agad sa opisina. Nasaan si Chen Yan? Hindi siya pumunta sa opisina ngayon. Hindi rin siya makontak sa telepono. Agad kang mag-imbestiga tungkol kay Chen Yan. Sa mga bagay na may kinalaman sa kanya, mas detalyado, mas mabuti. Pangalawang piloto, ito ang mga datos na hiningi mo sa akin noon, para imbestigahan. Matagal nang nasa ibang bansa si Chinmo. Bakit bigla siyang bumalik? Siyempre, siya pa ang lumapit sa init. Noong panahong iyon, ang kumpanya ng pamilya Wen, nang ibenta. Nang dumating si Ginang Chin. Noong auction noon, ang pamilya Chin ay nagbid ng 5 bilyon, 2 pang bilyon, na mas mataas kaysa sa inaasahan. Kung hindi dahil sa akin, sadyang pinataas hanggang 1 bilyon. Natatakot lang ako sa kumpanya. Siguro naging pag-aari na ito ng pamilya Chin. Kaya noong mga panahong iyon, may mga taong binili ang mga crew ng eroplano at sinadyang gumawa ng isang aksidente. Ang layunin ay sakupin ng pamilya Wen. Siyasatin mo, bago mangyari kay Li Chen, sino ang mga taong nakausap niya, at saka, ang kalagayan ng katawan ni Chen Yan, pati na rin ng kanyang pamilya.
Hello. Kapitan Pu, nakita na, bago mangyari kay Li Chen, nakipag-ugnayan siya sa pamilya Chin. Bukod pa rito, nalaman ko na ang ina ni Chen Yan, ay na-diagnose na may cancer sa utak. Kailangan niya ng malaking halaga para sa gamutan. Dati ay gusto na nilang itigil ang paggamot, ngunit 2 buwan na ang nakalipas. Bigla na lang tinanggap ng kanyang ina ang paggamot, at lahat ng gamot ay imported. Sino ang nagbigay ng pera sa kanya? Si Chin Mo ba yun? Oo. Naiintindihan ko na, gumawa ka ng paraan. Dapat mong mahanap si Chen Yan. Bakit ka nandito? Sumama ka sa akin, hindi ligtas dito. Yan. Anong sinasabi mo? Hindi ako susunod sa iyo, Wenuan. Yung gustong manakit sa iyo, ay binayaran ni Chin Mo. Hindi ka na pwedeng manatili dito. Ano? Nuan, makinig ka sa akin. Yung nangyaring aksidente sa iyo dati, hindi ito aksidente, kundi may gustong manakit sa iyo. Alam mo na. Ang taong nanakit sa iyo ay si Chen Yan. Pinapahanap ko na ito, mabilis na makakakuha ng ebidensya. Ngunit, siya rin ay pinapagana ni Chin Mo. Kaya ikaw, hindi na pwedeng manatili dito. Ang biro na ito, hindi talaga nakakatawa. Noong panahong iyon, hindi pa kilala ni Chin Mo ako. Bakit niya ako sasaktan? Pati si Chen Yan pa, nasa eroplano rin siya. Kung may mangyari, mamamatay din siya. Nuan, alam kong hindi mo matanggap ito agad, pero ang bagay na ito ay gawa ng pamilya Chin. Pamilya Chin. Sinasabi mo ba, hindi lang si Chin Mo, pati si Lola Chin. Tama na, kung paninirang puri mo si Chin Mo ayos lang pa, pero sinabi mo pa, si Lola Chin, siya rin ang salarin. Wenuan. Nakita ko, noong una, ang kumpanya ng mga magulang mo, ay naibenta. Nandoon din si Ginoong Chin. Kahit na naglabas siya, ng 500 milyong mataas na presyo. Gusto kong kunan ng video ang inyong kumpanya, na mas mataas pa kaysa sa inaasahan, ng 200 milyon. At saka, noong panahon na nagka-aksidente ang iyong mga magulang, ang mga crew ng flight na iyon, ay may isa na nagkasakit ng malubha, kaya siya ay binayaran ng iba, nagawa ang insidente. Pero, wala akong anuman. Bakit sila? Nakalimutan mo. Yung flight na iyon, dapat ako ang lumipad. Kung ako ang nagkaroon ng aksidente, ang apelyidong Fu ay magiging sayo na. Nuan. Huwag kang matakot. Pangangalagaan ka ni Tito. Umalis muna tayo dito ngayon. Saan kayo pupunta? Saan kayo pupunta? Chin Mo. Bumalik ka pa. Chin Mo. May kinalaman ba ang pagkamatay ng mga magulang ko sa pamilya nyo? Wenuan. Mula pagkabata, gusto na kita. Alam din niyo ng lola ko tungkol sa bagay na ito. Sang-ayon din siya. Palagi niyang gustong makipag-ugnayan sa inyo para sa kasal sa pamilya Wen. Paano siya makakasakit sa iyo? Sa halip, si Yan, na siya namang unang nagsamantala upang bilhin ang kumpanya ninyo. Ngunit hindi niya kayang sabihin sa iyo. Pinagsinungalingan ka pa na ibinenta raw niya. Sa tingin ko, may tinatago siya. Wenuan. Hindi mo ba ako pinaniniwalaan? Wala akong pinaniniwalaan ngayon. Gusto ko lang malaman ang katotohanan. Si Nuan. Noong una, ang kumpanya ng pamilya mo ay naibenta. Gusto kong mag-iwan ng kaunting alaala para sa iyo. Kaya't ibinenta ko ang lahat ng bahagi ng Fu at binili ito. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Natakot akong malungkot ka kapag nakita mo. Kaya naisip ko, pag lumaki ka na, pagsamahin na sa pamilya Fu at ibigay sa iyo. Ikaw, ang init ng puso mo, huwag kang maniwala sa kanya. Lahat ng sinasabi niya ay kasinungalingan. Noong mga panahong iyon, ginawa niya ito para sakupin ang ari-arian ng inyong pamilya. Kaya niya pinatay ang mga magulang mo, Chin Mo. Pinahanap ko na ang tao, Chen Yan na. Hintayin mong mahanap si Chen Yan. Lahat ay magiging malinaw. Pagdating ng panahon, hindi ka makakatakas. Hello, Wenuan. Ako ito. Chen Yan. Nasaan ka? Alam mo ba, lahat kami ay naghahanap sa'yo. Wala nang oras para magpaliwanag. Makinig ka sa akin. May gustong pumatay sa akin. Kailangan mong mag-ingat. Ang mga tao sa paligid mo, may nagbigay sa akin ng pera para gumawa ako ng isang aksidente. Ang layunin ay, sino ang nagbili sa'yo? Hoy. Hoy. Chen Yan. Chen Yan.
Wenuan. Anong nangyari? Bakit ang pangit ng mukha mo? May nangyari kay Chen yan. Ano? Siguradong si Fuxian yan. Pati pagpatay para tapan ng kaso ginawa niya. Sobrang tindi. Nakalimutan mo ba, si Fuxian palagi ang nagsasabing may problema si Chen yan. Kailangan siyang mahanap. Si Fu rin iyon. Kung hindi siya, sino pa? Wenuan, ikaw. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Hindi ka naman nagdududa sa akin, di ba? Noong mga panahon na iyon, si Ginang, Chin, gustong bilhin ang kumpanya namin. Alam mo ba iyon? Wala. Paano mangyayari na ang lola ko ay sasamantalahin ang sitwasyon? Nagsisinungaling ka. Hindi siya nagsisinungaling. Hindi lang siya alam ang nangyayari. Noong mga panahong iyon, ang kumpanya ninyo ay na-auction. Talagang nakilawok ako. Noong mga panahong iyon, biglang umalis ang iyong mga magulang. Ayaw kong mawala ang mga ari-arian nilang pinaghirapan, at maaga ng iba. Kaya't naisip kong bilhin ito. Kapag lumaki ka na, ibabalik ko sa iyo. Sino ang nakakaalam? Ayos na, ngayon. Dumaan ako para tingnan ka. Ngayon na nakita kitang okay ka, nakapagpahinga na ako, kailangan mong alagaan ang sarili mo, at ingatan ang batang babae, ha? Huwag mong hayaang magamit siya ng mga may masamang intensyon. Lola, huwag kang mag-alala, sisikapin kong alagaan ng mabuti si Wenuan. Aalis ako para ihatid si Lola. Bakit ka ba hindi sumusunod? Halos masira ang malaking plano ko. Sino ang may kasalanan kundi si Chen Yan na hindi matapat? Kinuha niya ang pera ko, tapos gusto pa niyang takasan ako. Karapat dapat siyang mamatay. Pagkalipas ng ilang araw, mag-iisip ako ng paraan para alisin si Fuxian. Sa ganitong paraan, walang makakaalam sa tungkol sa atin. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Ngayon, si Fuxian ay nagsimulang magduda sa iyo. Kung may mangyari pa sa kanya, Wenuan, ikaw ang unang dadahan. Ikaw iyon. Pagdating ng oras, naghanda kami ng plano ng matagal. Sayang na sayang lahat. Lola, mataas ang tiwala ni Wenuan sa akin ngayon. Huwag kang mag-alala. Mag-iisip ako ng paraan sa lalong madaling panahon para pakasalan siya. Basta't ikakasal na kami, mas madali ko na siyang makokontrol. Mag-ingat ka na lang. Huwag mo siyang pagdudahan. Sino ang gusto mong tawagan? Ako. Nakita kong matagal ka nang hindi bumalik, medyo nag-aalala ako. Medyo hindi maganda ang pakiramdam ni Lola, pinauwi ko na siya. Wala na akong ibang ginagawa dito, kung tapos ka na sa mga gawain mo, bumalik ka na at samahan si Lola. Sa puso ko, kasing halaga ka ng lola mo. Hintay. Maaari ka nang makalabas ng ospital. Babalik kita sa bahay para magpahinga. Okay ba? Oo naman. Saktong-sakto, makakasama ko pa si Lola, Wenuan. Ang saya na nandyan ka. Tiyo, mag-ingat ka kay Chin mo. Gusto kanyang patayin. Anong sinasabi mo? Mag-ingat ka kay Chin mo. Gusto kanyang patayin. Anong sinasabi mo? Pinatay na ng mga tao ni Chin. Sila ang susunod na papatay. Ay ikaw. Paano mo nalaman? Ngayon, si Ginang, Chin, ay pumunta sa ospital para sa akin. Narinig ko ang kanilang pag-uusap. Gusto nilang saktan ka. Gusto nila akong gamitin ulit siguro. Para sa kayamanan ng pamilya Fu. Sobrang lakas ng loob nila. Ganitong ilegal na bagay ay nang-ahas pa nilang gawin. Hindi ka na dapat manatili sa tabi ni Chin mo na panganib. Hindi, pinatay nila ang mga magulang ko. Pati na rin. Ako.
Kailangan silang maparusahan. Naraapat na parusa. Hindi pwede. Hindi ko papayagan na ilagay mo ang sarili mo sa panganib. Hindi pa ako nadedeklara ngayon. May silbi pa ako sa kanila. Hindi nila ako sasaktan. Wenuan. Ito na ang huli kong hiling. Kailangan kong hulihin sila ng personal. Ito ang mga dokumento ng investigasyon noong panahong iyon na maaaring tiyakin na ang crew member noon ay talagang binayaran ng pamilya Chin na totoo na na-bribe. Lahat ng ito ay gawa ni Ginang Chin ang nasa likod ng lahat nito. Oo. Noong araw, ang pamilya Chin at pamilya Wenfu ay tinaguri ang tatlong pinakamakapangyarihang pamilya sa Yuncheng. Ngunit pagkatapos, ang pamumuhunan ng pamilya Chin ay nabigo at halos mabangkarote na. Noong panahong iyon, si Ginang Chin ay nakipag-ugnayan sa mga pamilya ng Wen upang humingi ng tulong, ngunit siya ay tinanggihan, kaya siya ay nagalit at pinatay ang aking mga magulang. Hindi lang ikaw. Gusto pa niyang ipamana ko na wasakin ng pamilya. Ngayon, ang nasa kamay ko na mga bagay na ito ay hindi pa sapat para maparusahan sila ng husto. Naghihintay ako. Naghihintay ng isang paraan para sa kanya, isang pagkakataon na hindi na muling babangon. Mabilis akong mag-aayos at aalis na tayo. Pinapainit ni Lola ang sabaw ng manok. Naghihintay siya sa pag-uwi natin. Anong nangyari? Ikaw? Ayaw mo bang umuwi sa lumang bahay kasama ko? Wala. Ikaw at si Lola ang napakabuti sa akin. Sakto para samantalahin ang panahon na ito para makasama siya. Kaya pala gustong gusto ka ni Lola kahit ako na apo niya. Naiinggit na nga. Tara na tayo. Bumalik na, halika, pupo. Aling Zhang, kunin mo ang nilutong sabaw ng kalapati para pakainin si Yato at palakasin siya. Opo. Anong nangyari? May nangyari ba? Anong problema? Lola. Noong nakaraan, nakacheck ako sa kumpanya ng tiyuhin. Noong panahon na nagkaproblema ang mga magulang ko. Sa totoo lang, may nagbayad sa kanila, ang mga crew. Yung taong iyon. Parang siya nga yung dati, mula sa tatlong malalaking pamilya. Lola, alam mo ba kung sino siya? Lola, alam mo ba kung sino ang taong iyon? Paano nangyari ito? Akala ko na ang nangyari sa mga magulang mo noon ay isang aksidente lamang. Kailangan talagang patayin sila. Chin Mo, kailangan mong tulungan si Wen Yato. Suriin mong mabuti. Huwag mong hayaan na ang iyong tiyo Wen at tita Wen ay mamatay ng walang kailanawan. Lola, naiintindihan ko na. Tungkol sa investigasyon, hayaan mo na ako. Ngayon, mas importante na mapanatili mong malakas ang katawan mo. Sige. Itatago nila ang mga bagay. Saan kaya nila itinatago? May password. Baka nandito. Suriin mong mabuti kung sino talaga ang nakakalat ng balita. Hanapin mo siya. Linisin mo ng maayos. Lola, ang init ngayon. Hindi ba nasa kamay natin? Ano pa ang pinangangambahan mo? Walang takot sa 1,000. Bago makuha ang plano, panatilihin mo siyang kalmado. Sino siya?
Ginoo. May tao na naghahanap. Ay, nakalimutan palang isara ang bintana. Hoy, Tito. Noong panahon na tumulong sa pamilya Chin, yung mga pumatay sa mga magulang ko ay nandyan pa. Kailangan mong mahanap sila agad. Kung hindi, mamatay din sila sa kamay ni Chin Mo. Xiao Nuan, paano mo nalaman? May ginawa ka bang muli isang mapanganib na bagay, Tiyo? Kailangan mong mag-ingat. Si Chin Mo ay hindi kita palalampasin. Alam ko. Alam mo rin. Tiyo. Hoy, Tiyo. Anong nangyari sa'yo? Hoy. Kumusta? Ang tinatawagan mong numero, naka-off na. Siguradong may nangyari sa tiyo ko. Hindi pwede. Pupunta ako para hanapin siya. Ito ay paalala sa akin. Malapit na ba ang oras? Maglalaho na ba ako? Wenuan, huli na. May nangyari kay Fuxian. Wenuan, anong nangyari sa'yo? Ang itsura mo ay hindi maganda. Ayos lang ako. Sabi mo kanina, anong nangyari sa tiyuhin ko? Ang tiyuhin mo. Nagkaroon siya ng aksidente kagabi. Pumanaw siya. Anong sinabi mo? Anong sinabi mo, Wenuan? Huwag kang masyadong malungkot. Ako ay laging sasamahan ka. Pagkatapos ng ilang araw, mag-iisip ako ng paraan para alisin si Fuxian. Sa ganitong paraan, walang makakaalam tungkol sa atin. Nasaan na ang tiyuhin ko ngayon? Dadalhin kita para makita siya. Wenuan. Tiyuhin. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Kung hindi dahil sa akin, napilit na nag-imbestiga sa mga nangyari noon, hindi ka mamamatay, Wenuan. Huwag ka masyadong malungkot. Ang mga usaping panglibing ng tiyuhin ay naghihintay sa'yo na ayusin. Usaping panglibing. Sa huli, si Fuxian ay ikaw lamang, ang natitirang pamilya. Pagkatapos niyang mamatay, ang lahat ng kanyang ari-arian ay mamamana mo. Huwag kang mag-alala, inaayos ko na lahat. Pagkalipas ng 3 araw, opisyal kang magiging bagong may-ari ng pamilya Fu. Wenuan. Handa ka ba? Bigyan ako ng pagkakataon para maging bahagi ng iyong pamilya. Mula ngayon, ako ang papalit sa iyong tiyuhin. Naaalagaan ka. Sige. Wenuan. Sa wakas ay pumayag ka ng magpakasal sa akin. Wenuan. Ito si Attorney Chen. Sa utos ng iyong tiyo. Matapos siyang mamatay, lahat ng ari-arian ay ikaw ang magmamana. Basta't nilagdaan mo ang dokumento, ay magiging epektibo na ito. Hindi ko maaring lagdaan ang dokumentong ito. Bakit? Hindi ba? Gusto mo ng perang ito? Dahil hindi pa patay ang tiyuhin ko. Ang dokumentong ito, hindi ito epektibo. Hindi pwede. Wenuan. Ikaw ba? Sobrang nasasaktan. Nakalimutan mo ba na pumunta tayo ngayon para kay Tito, gagawa ng isang memorial service? Ah, talaga? Gusto mo bang tingnan? Sino yan?
Ikaw. Hindi ka ba? Yung mga sinasabi mo, iwan na lang. Ang mga pulis ang magsalita. Chin Mo, pinaghihinalaan ka namin na may kinalaman sa ilang kaso ng pagpatay. Sumama ka sa amin. Chin Mo, huwag ka nang magpanggap tungkol kay Chen Yan at pati na rin sa mga magulang ko. Alam ko na lahat. Siya ang nagsabi sa'yo, huwag mo siyang paniwalaan. Nasa ospital kayo ni Lola, at pati na rin ang usapan sa silid-aralan. Narinig ko na lahat, kayo mismo ang umamin. Akala ko nagsimula ka na noon pa, nagduda ka na sa akin. Bakit hindi mo ako sinabihan? Hindi ko sana gustong magduda sa iyo. Sobra ka lang talagang nagmamadali tuwing tungkol sa akin at sa aking mga magulang. Masyado silang nag-aalala, kaya't nagdududa ako tungkol sa dahilan kung bakit hindi kita sinisi. Ay dahil hindi ko pa nakuha ang sapat na ebidensya. Ngunit ngayon, hindi ka na makakatakas. Hindi ko kailanman naisip na saktan ka. Gusto kitang pakasalan. Seryoso ako. Karapat dapat ka sa akin. Palagi mong sinasabi na mahal mo ako, pero ginawa mo ang dami ng mga bagay na iyon, na nakasakit sa akin. Lahat ng iyon ay pinilit lang ako ng lola ko, hindi ito pusang loob. Chin Mo. Kung gagawin mo, hindi ka karapat dapat. Ikaw ba ay tunay na lalaki pa rin? Naaga na ang lola mo. Lahat kayo ay magbabayad para sa mga nagawa nyo sa buhay na nawala. Wenuan. 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 Tito. Dalhin mo ako, palayo dito, sige. Xiaonuan. Xiaonuan. Ang katawan mo, ano? Xiaonuan. Ako talaga. Ay matagal nang patay. Ang dahilan kung bakit ako bumalik ay para linawin ang tunay na salarin na nagdulot sa akin ng pinsala. Ngayon, natupad na ang aking hangarin. Nakarating na ako, panahon na para umalis. Hindi, Xiaonuan. Pakiusap. Huwag mo akong iwan. Tiyo. Tulungan mo akong ipaghiganti ang mga magulang ko. Ipagtatanggol ko ang buhay mo. Tayo, wala tayong utang sa isa't isa. Sana sa susunod na buhay. Huwag na tayong magkita. Xiaonuan, utang ko sa'yo. Paano ko pa ito mababayaran? Pakiusap ko sa'yo. Huwag mo akong iwan. Okay ba? Wenuan. Bakit hindi ka naghintay sa akin? Handa na ako, alagaan ka habang buhay. Bakit? Xiyan, gising ka na. Wenuan. Xiyan, patay na si mainit na pakiramdam. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Tiyo. Tulungan mo akong ipaghiganti ang mga magulang namin. Ipaghiganti. Tutulungan kitang mapanatili ang buhay mo. Tayo ay hindi na may utang sa isa't isa. Sana sa susunod na buhay natin, hindi na tayo magkita pa. Bakit nga ba siya bumalik na? Bakit kailangang maging malupit at iwan akong nag-iisa dito? Xiyan. Nangyari na ang mga bagay. Huwag ka nang mag-isip ng labis. Hindi. Babalik pa siya. Babalik pa siya. Babalik pa siya. Xiaonuan. Sa wakas, natagpuan na kita. Kuya, uwi na tayo. Sinong baliw yan? Nanghihimasok sa ibang bata. Xiaonuan. Nasaan na ang little worm ko? Kitang-kita ko lang kanina na nakita ko siya. PFFT. Nais. Kung nababaliw ka, manatili ka na lang sa ospital. Bakit ka pa lumabas? Hello. Nakita mo na ba ang isang batang babae na kasing taas nito? Ang pangalan niya ay Worm. Hello. Nakita mo na ba ang isang batang babae na ganito kataas? Isang maliit na babae. Siya ang pinakamamahal ko. Su Xiang. Xiaonuan.
Dumating si Tito para makita ka. 10 taon na. Hindi mo pa ba patawarin mo ang tiyuhin mo? Kaya nitong mga taon, ayaw niyang dumating sa panaginip mo. Pero ayos lang. Dadalhin ka ng tiyuhin mo agad. Ganito na ang tiyuhin mo ngayon, pangit ba siya? Sana sa oras na iyon, huwag mong hindi makilala si Tito. Si Xiao Nuan, ito ang utang ni Tito sa iyo. Kung may susunod na buhay, tiyak na ikaw ang aking bibigyan. Si Xiao Nuan. Sa wakas, nakabalik ka na.